Hello, magandang gabi. Hello. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ayos ba yung sound? So, meron tayong rarakan ngayon. Nag-live si Sir Donsky. Hinihintay ko yung part 2 nung ano niya, nung sa Villa Epifania. Epifania ba o Epifania? Or whatever. Hinihintay ko yung part 2. Excited ako dun eh. Pero, hindi pa siya nag-upload ng video regarding dun. So, yung live muna yung re-react natin, yung live ni Sir Donsky. May mga nasabi siya dito, men eh. So, panoorin natin to. Maliit na kwento, no? Sa larangan ng ghost hunting, guys, talaga namang aminado tayo na ang magamit natin ay sobrang wala ba? Yung tawag na nung araw kasi, nangarap ako ng mga gamit, mga gadget. Pero hanggang doon lang yun. Hanggang doon. Pwede ba? Ito yung number 1 naka-bullshitan, ano? The moment na pinagmamayabang mo sa akin na marami kang negosyo, may NMAX ka, may babuyan ka, etc. etc. Tapos gamit, nangangarap ka ng gamit. Come on, man. Huwag na tayo mag-bullshitan dito. Sanay na sanay kang bilugin ng ulo ng mga nanonood sa'yo eh. Shitty story, 'di ba? 'Di ba kayo nila Boy Balon doon pa na sabi sa akin na inggit ka kasi wala nag-i-sponsor sa iyo, wala nag-aano sa iyo. Men, sa dami ng resources mo, tapos maggaganyan-ganyan ka na nangangarap ka ng gadget. Come on. Hindi, ito kasi siguro ang pinag-uusapan dito, may unbox kasi siya dito eh. Yung mga equipment na pang ghost hunting na hindi ko naiintindihan. Yan dapat ang priority mong bilhin eh. Kasi iyan ang trabaho mo. Ito mga kababayan ko, no. Halimbawa, kung ikaw ay ang trabaho mo, magva-vlog ka sa kusina, 'di ba? Cooking ang vlog mo. Ang priority mong bilhin para magkaroon ng quality yung ano mo, yung pagva-vlog mo. Bibili ka ng mga equipment na pangluto. 'Di ba? Bibili ka ng high-end na mga kutsilyo kasi puhunan mo 'yun sa vlog mo, men eh. Tama ba ako? Or ang ano mo, ang main trabaho mo ay pagva-vlog talaga, pupuhunanan mo 'yon. Bibili ka talaga ng magandang camera. Ako, nakita niyo naman. 'Di ba? Hindi ko pinapabayaan yung ginagawa ko kahit ba naman na hobby ko lang itong pagva-vlog. 'Di ba? Pinipilit ko makabili ng malinaw na camera. 'Di ba? Magandang microphone. Hindi yung BM800 lang na nabibili sa Shopee. Takstar tong ano. May mixer ako ng microphone. Kasi alam ko na ito yung panonoorin sa akin. Kahit ba naman bano akong gumawa ng vlog. At least kahit paano yung quality man lamang sana ng ibibigay ko sa inyo kahit paano maligayahan man lang kayo, sa linaw man lang ng video ko, sa linaw man lang ng boses ko gamit yung mga equipment na nabili ko, 'di ba? Katulad nyo, ghost hunter kayo eh. 'Di ba? Kesa unahin nyo bumili ng kotse. Ako, ito lang pananaw ko. Pera nyo naman 'yan, ano? Pero sa akin, wag mong dadahilan ng bullshit sa akin na hanggang pangarap lang ito. Magkano lang ba yung mga ghost equipment na yan, men? Nakakabili ka nga ng kotse mo eh, ng NMAX mo, at ng kung ano-ano pa. 'Di ba? Nagkakaroon ka ng babuyan, pero yung mismong sa larangan na pinasok mo, basta-basta lang. Inuna nyo kasi magkalabugan bago kayo magseryoso dyan sa ghost hunting. Sa akin, for me, kabulshitan to. I'm so sorry Doon lang yan. Kung naalala nyo yung mga old video natin, talagang nag-umpisa tayo na cellphone lang ang gamit. Walang stabilize, yung mga ganun-ganun lang, shakies masyado. At may mga gamit tayo about ghost hunting na talaga namang ina-admire natin, no? Tulad nga nung REM pad. Hindi, ngayon lang yan. Ngayon ka lang magre-REM pad eh. Talagang REM pad lang ang alam mo. Wala nang iba. Talagang amateur ka nga dyan sa pag-ghost hunting, men. Wala sa puso mo yung pag-ghost hunting. Label mo lang yung pagiging ghost hunter mo. Hindi ka talaga ghost hunter.
Mas ina-admire ko pa nga si Kuya Red kesa sa iyo eh. At least kahit pa paano, pagka on the spot mong tinanong si Kuya Red, may isasagot talaga regarding sa multo. O ikaw hanggang shilo ka lang. Di ba? Nangarap talaga ako noon na magkaroon ako niyan. Hindi ko lang masyadong tinanim sa utak ko kasi sabi ko, parang imposible kasi sobrang mahal. Oh, come on! Oh, come on! Di ba? Come on, sobrang mahal. Larangan mo yun, min eh. Magkano ba yung REM pad na yan? Tingnan natin sa eBay, ano. Presyong, REM pad. Tingnan natin magkano. Compare dyan sa NMAX mo. Sobrang mahal. Minamaliit mo nga ako eh. Marami kang sponsor, min eh. Ano ba? Donski. REM pad. Binigay nga lang ni Flashlight Manila sa iyo eh. Oh, tingnan natin magkano yung REM pad na yan. $179 US, 10,000 pesos. Kaya mo to? Approximately 10,000 pesos. Ba't ano? Mali yung conversion. Siguro ano to, no? Kasama yung mga tingnan natin ha, order tayo REM pad Nax. Hindi, joke lang. Hindi kasi tinitingnan ko to. Approximately, di ba 179.90? 10,000 ba yon? $179. Tingnan nga natin. 179. O sabihin natin 180 USD. 10,000 nga, men. 180. Kayang-kaya. Magkano ba asweldo mo sa YouTube? Di ba pinagmamalaki mo sa amin? Malaki ang kinikita mo sa YouTube. Sabi mo kay Ma'am Nimpa Bartolome. Bullshit to. 10,000 lang to eh. Kayang-kaya mo to, men. Masyadong mahal. Masyado ka naman. Di ba? Nagpapalusot ka lang kasi hindi mo kasi alam yan noon dati. Hindi mo alam dati yan. Ayaw mo lang talaga gumastos dahil sa'yo, sapat na yung mameke ka na lang ng video. Huwag mo kaming bubullshitin dito, men. Ano ba? Come on. Sobrang mahal talaga yung mga gamit na yun. Kaya kahit pa sabihin mo 20,000 yung REM pad na yan, kayang-kaya mo yan. Huwag mo kami ululin. Magkano lang ang 20,000 sa sweldo mo? Unless sabihin mo, wala ka na sinusweldo ngayon. Di ba? Come on. Nakakapagpalit yun nga mga sponsor mo. Diyos ko naman to si Donski. hindi ko muna masyadong inaano sa isip ko. Oh, come on. About sa bagay na yun kasi nga mahal. No? Hindi pwede. Ano mo yan eh? I mean, mag-i-improve ng yan. Walang mahal pagka ginagamit mo sa trabaho. Tandaan mo yan, men. 'Di ba? Yung mga mga kilala kong hindi naman kayamanan mga kilala kong architect. 'Di ba? Hindi pa yung mga baguhan pa lang na architect. Talagang bumibili sila ng mga malalakas na laptop. Yung mamahalin na laptop kasi gamit nila sa trabaho yun eh. Hindi mo pwedeng tipirin yun. 'Di ba? Hindi mo lang talaga linya talaga ang ghost hunting. Ang linya mo lang talaga mameke ng video, men. Hindi huwag mo kaming bullshitin naman, men. Kayang-kaya mo yan. Sige, sasabihin mo, sinisiraan kita. Pinopromote ko nga dito, mapera ka eh. Kabullshitan to kapag sinabi mong kulang ka lang talaga sa research sa ginagawa mo. Kitang-kita naman amateur ka eh. Pag yung totoong ghost hunting na, come on. Diba? Come on, men. Come on. Huwag tayo mag-bullshitan dito. Hindi kayo, bibilhin nyo yon yung ka-bullshitan ni Donski na yon na mahal daw, kaya hindi niya para saan pa iniyabang mo sa akin? Na marami kang negosyo ka mo. Marami kang, may NMAX ka, may kotse ka, di ba? May babuyan ka. Ano ba yung mga pinagsasabi sa akin ng mga troll mo o kahit ikaw rin yata yon? Come on. Di ba, man? Ko. Mahal.
Kaya kung nakikita nyo guys, kahit man si Kuya Red o ako, nagtitiis kami ng ano, Oh! Oh! wala tayo. Oh, walang-wala pala. Napakasinungaling mo talaga nung ikaw nagyayabang sa akin, di ba? Kung paano ka magyabang sa akin ng kayamanan mo, napakayaman mo. Ngayon, nagagaganyan-ganyan ka. Nilulusot mo kasi. Nilulusot mo na ngayon ka lang nakahawak ng ganyan na pinapalabas mo. Eh bakit? O sige, granting ano? Granting. Sige, tatanggapin ko. Baka nga naman wala kang pambili. Di ba? Pero dapat alam mo yan eh. 'Di ba? Kasi nga ang sabi mo, wala kang pambili, gusto mo sanang magkaroon ng ganyan kaya lang mahal. Pero dapat alam mo 'yan. Eh bakit nung pinahawak na sa iyo rempad hindi mo alam kung ano 'yon? 'Di ba? Parang ganito 'yan, men, ano? Ako, halimbawa, mahilig ako sa sports car. 'Di ba? Nire-research ko yung ang gusto kong sports car Camaro eh, Chevrolet Camaro. 'Di ba? Syempre, nire-research ko kung ano yung makina noon, kung ano 'yon, 'di ba? Kasi gustong-gusto kaya lang wala akong pera eh. Or kahit Ferrari, gustong-gusto ko ng Ferrari. 'Di ba? Nire-research ko kung ano yung makina ng Ferrari. Alam ko 'yon kahit wala ako noon. 'Di ba? Kaya pag halimbawa binigyan mo ako ng Ferrari ngayon, halimbawa pinag-aralan ko, hindi na ako ignorante sa Ferrari. Alam ko na. Parang ganyan kung sinasabi mo na wala ka lang pambili dahil gusto mo yan, alam mo dapat yung mga yan. Kaya pag hinawakan mo yon, dapat alam mo nang gamitin agad yon. Or kahit pa paano may idea ka na, nung pinahawak ka na rempad, blankong-blanko ka eh. Ibig sabihin, wala talaga sa puso mo yon. Palusot mo na lang to, men. Di ba? Palusot mo na lang to. Di ba? So, from the apps, doon tayo tayo ng GoosTube. Marami namumutya sa atin. Ba't yun ang gamit nyo? Nag-Ghost hunting kayo. Kasi nga, sa madaling salita, hindi pa afford. Oh, come on! Come on! Bigla ka nagiging napakasinungaling mo talaga. Hindi, wag ka magagalit sa akin kapag sinabi ko sinungaling ka ha. May mga ebidensya ako na sinungaling ka talaga. Nuknukan ka na sinungaling. Kung paano mo ipagmalaki yung mga kayamanan mo tapos sa halagang 10,000 na gadget na ginagamit mo naman sa trabaho mo. Come on. This is bullshit. Talagang hindi talaga afford kasi hindi may kita tayo sa YouTube, hindi naman sa pagdaanan agad ng budget yun. Oh, come on! yung mismong pinagkakita mo, hindi mo paglalaanan ng budget, yan yung hanap buhay mo, min eh. Ghost hunting ang hanap buhay mo eh. Maliban na lang kung tanggap mo na hindi naman talaga pag-ghost hunting ang hanap buhay mo. Just imagine si Shaman Tope. 'Di ba? Meron siyang yung music box na may motion detector. Hindi naman ganun kalakihan ang channel ni Shaman Tope. Kasi nasa passion kasi nila yun, min eh. Si Sir Retzel nga eh. 'Di ba kung titingnan mo yung channel ni Sir Retzel, ilan ba ang subscribers ni Sir Retzel? Pero kumpleto ng gamit yun, min. Baka nga mas mayaman ka pa kay Sir Retzel eh. May mga negosyo ka, 'di ba? Tingnan mo yung si Sir Retzel. Diyos ko talaga to si Donski, mga palusot nito. Sir Retzel 12K subscribers lang. Pero ilan ang rempad ni Sir Retzel? Ilan na high quality camera na meron yan? Ilan ang night vision meron yan? Ilan ang views niya kumpara sa'yo? Kasi itong mga taong, ang views ni Sir Retzel 1K, 2.9K. Di ba maning-maning kumpara sa'yo? Pero yung equipment ni Sir Retzel ang dami. Pang ghost hunting talaga kasi nga, totoong ghost hunter to. Sila Sir Pedro Pablo. Sila Sir ni Bram. Ilan na subscribers nun? Ilan ang viewers nun? Ba't sila nakaka-afford ng mga ganyang bagay? Hindi,
nakikita nyo ba yung ano? Nakikita nyo ba yung point ko dito, mga kababayan ko? Si Shaman Tope nga, yung kasama mo. Shaman Tope. May music box to, men. Ito. Magkano yung ano? Ano nga eh, pinakita nga sa akin ni Sir El Jaco kung magkano yung music box, 'di ba? Sir El Jaco. 'Di ba? Pero meron siyang music box na yung may motion detector. Nakalimutan ko na kung ito yatang paupahan yata to. Pinapanood ko to, men eh. Ito yung kasama ka, Sir Shaman Tope, meron ka dito music box, 'di ba? Alam mo kung magkano yung music box na 'yon? Na ginagamit diyan. Yung may motion detector. Ito oh, yan. Diba? Magkano yung music box na yan? Tingnan natin kung magkano. Ba't si Shaman Tope kaya? Kasi nga, nasa puso nila yung ginagawa nila. Paranormal music box. Music box price. Magkano to? $399 nga oh. $399. Diba? Ba't si Shaman Tope meron nun? Come on. Ano pa bang palusot ang gagawin mo dito, Donski? Hindi, tanggapin na natin talaga na yung sanay kasi kayong kumita ng hindi totoo yung ginagawa nyo. Diba? Yung label kasi dala-dala nyo yun eh. Kaya nga yung iba minsan nahihiya na sila, Sir I Am Reverie. Nahihiya na rin minsan eh. Nagamitin yung label na Ghost Hunter eh. Kasi nagiging synonymous sa pamimeke eh. Di ba, men? Ano ba? Para budget nila para sa pampamilya. Yan, ganyan. Kaya yung mga times na nakikita natin sa mga Hollywood, mga ibang bansa, mga dayuhan, na yung mga gamit nila ay sobrang high-tech tulad ng REM pad, motion sensor or music box o yung mga AMF na mga talagang mga high-tech na mga gadget na pag-detect, how to detect yung mga ghost or mga naninirahan sa mundong ibabaw na to ay talagang alam nyo nun? Yan masabi. Kasi kaya mo lahat bilhin yun, men. Sa totoo lang. Actually, may mga sponsor ka na sa ibang bansa din eh. Pwede mo naman ipabili yan sa mga sponsor. Pakapala na rin lang ng mukha natin, di ba? Come on. May bumili nga sa yung DJI na action camera. Yung pabang mga ano na yun. Come on. Yung mga gamit na yun ay hanggang pangarap lang tayo, no? Hanggang pangarap lang tayo. Come on. Hindi ako naniniwala dun. Kaya nung dumating yung times na kinontak tayo ng Manila, Flashlight Manila, sobrang natuwa ako na nag-offer sila sa atin. Actually, nung araw pa talaga ay nakasupport na si Sir Lance sa atin sa Flashlight Manila. Alam mo kung bakit Alam mo kung bakit ginawa nila Sir Lance sa'yo yun? Kasi gusto ko nila magbago, men. Yun lang ang tingin ko Hindi ako nagsasalita para kila Shaman Tope tsaka kila Sir Lance. Hindi ako nagsasakalita. Although na nakakausap ko sila, lalo na si Shaman Tope, nakakausap ko na yung before. Pero ang pinag-uusapan namin ngayon tungkol nga dun sa paranormal lang nakikita ko naman na gusto ko nila magbago. Kasi sayang ang potential mo. Yung influence mo kasi Sir Donski, 'di ba? Magandang kasangkapan yan para sa mga totoong bagay, hindi sa pagsisinungaling. 'Di ba? Ito na binibigay na sa iyo yung chance, men eh. I-grab nyo na yan. 'Di ba? Sayang hangga't may sumusuporta pa sa yung mga tao katulad nila Flashlight Manila at Shaman Tope, wag mong sayangin yan. Ngayon, binigay sa iyo yung yung gadget na yan, no? Pag sumikapan yung dalawa ni Kuya Red na
na gamitin sa makatotohanan. Kasi kapag hinaluan nyo na naman ng kapikian yan, men. 'Di ba? Yes, may tutunog-tunog doon at biglang may magpapakita na namang white lady na solid at may anino. Tangina naman, binabastos nyo na yung mga taong tumutulong sa inyo niyan. 'Di ba? Huwag na tayo mag-bullshitan. Alam naman na nila na peki ang ginagawa mo. Ako tingin ko ganon. Ewan ko kila Shaman Tope or sila Sir Flashlight Manila kung ganun yung tingin nila. Pero alam ko hindi mga tanga yung mga tao na yan. 'Di ba? Hindi naman tanga din lahat ng nanonood sa iyo eh. Alam na peki yung ginagawa mo, men. Kaya lang binibigyan kanila ng opportunity, siguro nahihiya na lang na diretsahin ka na fake yung ginagawa mo. Binibigyan ka ng opportunity kasi unang-una, 'di ba? Yung nag-i-sponsor sa iyo ng flashlight, masisira din kung katarantaduhan din lang ang ginagawa mo. Kaya ang pinipilit nila magpakatino pa. 'Di ba? Gamitin mo 'yan sa makatotohanan na exploration. Yun lang naman na nakikita kong bottom line dito, men eh. Halos lahat ng mga flashlight kong gamit, guys, ito. Halos lahat ng mga flashlight ko, ito mga flashlight to, guys, yan. Itong mga flashlight ko na to ay sponsored to ni Sir Lance Pinticasi ng Flashlight Manila. Oh, 'di ba? Correct yung theory ko. 'Di ba? Kasi nga nagkaroon ng tiwala sa iyo yung tao nung una. Nagkaroon sa iyo ng tiwala. So dahil sa tiwala na 'yon, 'di ba? Ang ginawa sinira mo eh, nameke ka na nameke men eh. Ngayon si Sir Lance, hindi naman sa alang iwanan ka niyan sa ere. 'Di ba? Kaanuhan naman 'yon, kabulshitan naman 'yon kung iwanan ka. Pinipilit ka nilang magbago men. 'Di ba? Kasi tunay mo silang kaibigan. Sila Sir Lance, sila Sir Shaman Tope, tunay ka nilang kaibigan eh. Ito. Yan. Ito lang naman yung sobrang liwanag. Parang araw na yung likod ko. Yan. Lahat ng to ay nagagaling to sa Science Sky, pero nire-refer ako ni Flashlight Manila doon sa company ng site. Kaya nga pagka nasira ka, masisira din si Sir Flashlight Manila sa iyo. 'Di ba? Sana naiintindihan mo yung value ng trust na binibigay sa iyo. Kasi pag may ginawa kang kagaguhan, 'di ba? Sasaluhin din ni Flashlight Manila 'yon. Sana 'yun na naiintindihan mo. Ay, flashlight. Kaya sinisave ka ng mga friends mo. Ay utang to ni ni Donsky kay Flashlight Manila. Ito naman ay F50R. Yan. Yan. Ito yung mga flashlight, guys, na kung tingnan mo may tag 6,000, tag 8,000, tag 12,000 pesos. Tapos ang pa-flashlightan mo lang mga peking multo eh, no? Sobrang oh my god. Oh my god. Sobrang ganda. Parang araw na. Patayin natin. Oh my god. So lahat ng to ay ni Flashlight Manila. Si Flashlight Manila, guys, nung pumunta kami doon sa Villa Epipania, biniro pa kami na nagkakaliwanag na yung Villa Epipania, parang nilagyan na ng Meralco sa sobrang liwanag ng Villa Epipania. Alam nyo ba kung bakit? Si Manila Flashlight na yung si Flashlight na Manila na yung kasama ko, kaya sobrang liwanag ng Manila. mga haunted or mga Manila Flashlight. Pagkakasama, sobrang dami ang mga flashlight ni Manila Flashlight. Siya lang yung nag-iisang Flashlight Manila. Flashlight Manila. Yun. At hindi lang yun, guys, natatapos doon ang pagsuporta ni Flashlight Manila kay Donsky Gas TV. Na yung mga flashlight na sobra naman talagang mga ang lalakas. No? Ang pinaka bongga, hindi naman sa ano, no? Pinaka naiiyak ako dito eh. Naiiyak. Oh. No, pangarap ko lang to. Ito yung logo ni Flashlight Manila, guys. Huwag mo kami bullshitin. Kaya mong bumili niyan, men. Ayaw mo lang talagang bumili. Kasi nga, sanay kayo sa pamimeke. Ito yung logo niya. Diba? No? Naiiyak ako nito kasi nga
Pangarap ko lang to noon. Pangarap mo, hindi mo nga alam kung ano yan? Ikaw naman, Donski naman, ano ba? Hindi ko pala nasuot yung ano ko. Yung aking bling bling. Di ba kung noon mo pa, dapat alam mo nga kung ano yan eh. No? Pangarap ko lang to noon na magkaroon nito kasi expensive ba, mahal. No? Pero ngayon, in-sponsoran tayo ni Plus Life Manila. Just imagine, ano, yung nag-sponsor pa sa'yo, maliit na channel pa. No? Ng ganito. So, start. Unboxing. Ay, shoutout kay Olivia na sa Prosperidad. Yan. Plus Life Manila. So, tingnan natin. Wala tayong kutsilyo guys. Kaya... Forward na natin. Yan. Happy Goose Hunting. Yan. So, mag-start tayo, no? Ulitin ko guys, maraming salamat Plus Light Manila at subscribe din sa mga supporters ko dyan. Ang una niya binigay guys, piniin niya tayo dito. Ito yung ano, may ano pa, marami. K2 meter, EMF meter. Ito yung EMF na sobrang high-tech mag-detect ng mga... Masyado naman to. May ganyan ka na ginamit before eh. Masyado ka naman mag-build up ng ano mo, ng gadget na gagamitin mo, men. Elements. Alam mo, Sir Donski, kung hindi kita kilala kung paano ka magsinungaling, madadala ako doon sa sobrang high-tech mo, men eh. Di ba? Kaya lang kilala na kita, men eh. May dagdag bawas ka minsan pag nagkikwento ka eh. Spirits or mga kaluluwa. Kasi daw, ano to, tumutunog to. Kaya, yun ang ano niya sa atin, oh. Tignan niyo. Tignan niyo, oh. Yan. Oh, may multo dyan sa tabi mo. Alam niyo ba kung bakit tumutunog yan? Ano mo yan? Kasi nga, nagkakaroon ng ano dito, ng... tawag ng signal. Ayan, oh. Basta yung may mga energy guys, ano to, special to siya na... So, ibig sabihin, now pa lang, dinidebunk mo na yung paggamit ng EMF mo. Eh, di ba minsan kasamahan mo gumagamit ng cellphone? Di unreliable na yan. Sa bagay, ikaw, pag nag-ghost hunt ka, ang gamit mo, ano, GoPro, di ba? Special to siya na, ano, na nagamit. Kasi, parang nilagyan ng ano, sounds. Ano, tignan mo. Okay. Kaya special to siya, guys. At Hindi na kayo mag-ghost to me. Sir Lance nito sa Plus Light Manila, no? Hope so na... Ay, hindi hope so. Tignan mo kung gaano ka kamahal ng mga kaibigan mo, men. Talagang magagamit ko to. Salamat ng maraming. Lagay natin to sa gayan. Okay. Shut up. At pangalawa guys, meron dito. Dodo ko tayo nito. Ay, ito. Huli ko to. Normal ito. Ito. Baka accessories yun o REM pad mo. Ito yung ano guys, tingnan natin sa loob. Pilipin natin. Wow. Ito yung REM pad guys, REM pad. Na mahal talaga to, mahal. Ito yung nag-ano ng EMF na kung may lalapit na mga spirits, ghost na talagang madiditik niya. Pwede baba na link. Sige bro, baba link. Bilib ako dyan pagka ganito ha. Sige, since may REM pad na kayo, yung mga masisipag na multo ni Kuya Red, ibig sabihin punong-puno ng energy yun eh. 'Di ba? Dapat malayo pa lang yun, yung puno ng energy na multo na yun, nasisense na dapat ng REM pad yun. Kasi nga, 'di ba, yung mismong multo energy yun eh. So,
may ano yun, may coverage yung energy habang naglalakad. Sa bagay, kahit tao ang lumapit dyan, tutunog eh, no? Invalid pa rin pala. Ghost Hunter 130. Shout out po, Rolly, sabi yung Boy Balon. Ito guys, ito yun. Ng Flashlight Manila. Wow. Ito yung rim pad, no? Ilagay natin dito. At gamitin lahat ng Ghost Hunter ng ibang bansa. Gamit lahat yan. Sa ibang bansa to. Gamit to ng Ghost Hunter sa ibang bansa. Ito. Tapos, ano natin ha. Okay. Ilayo natin. Tapos, ang rim pad na to guys, lagay lapag natin dyan. Meron tong antena. Antena. Tapos, tataas natin ng ganyan ang antena. Yan. I-on to siya. Yun natin. Okay. Yan. Nakita nyo naman siguro sa VIP pan niya kung paano to gumana. Nagbubuga to ng EMF o testing na kung magkaroon ng malapitang reacto. Yan kita nyo guys. Kita nyo. Ayan. Diba? Ang masama nito, men, di ba legit yung hawak nyo? Pag hinaluan nyo na naman ng pamimeke yan, men. Pag hinaluan nyo ng pamimeke yan, masisira na naman ang credibility niyan eh. Di ba? Anyway, tingnan natin yung kalalabasan ng investigation nyo. Kasi pwede nyo gawin, tumutunog yung REM pad na yan tapos malayo pa lang, may masipag na multo na naman kayo makikita. May trick yan kung paano paano ipa-trigger yan eh. 'Di ba? May false reading yan, men eh. Ang nakakatakot lang nito pagka ginamit nyo sa pamimeke yan. Mabababoy yung REM pad. Yan. Yan. So kung ilagay natin to sa isang tawag nun, sa isang kwarto o room o sa isang haunted na lugar, kung may lalapit dito na ghost na elemento, ghost, talagang magre-react siya. Ang problema, paano pag walang lumalapit? Yan ang magiging challenge nyo. 'Di ba? Kung paano yung patutunugin niya nang walang lumalapit. 'Di ba? May alam akong trickery kung paano patutunugin niya na hindi lumalapit, pero hindi ko sasabihin. Pag na-discover nyo yun, saka ko ibubuking kung paano yun. Kung paano magkaroon ng false reading ang REM pad. 'Di ba? Pero hanggang ngayon, hangga't hindi umaano yan, 'di ba? Ang makikita lang ng tao diyan kasi ito legit na device to eh. 'Di ba? Pag tumutunog yan, hanggang doon na lang kayo. Hanggang gano'n na lang kayo. Hindi nyo na pwedeng timingan ng peking multo nyo yan. Diba? Pwede, halimbawa, may naka-standby kayong white lady, tumunog yan, sabay i-camera trick nyo na may white lady. Kaya lang, aabangan nyo yan na tumunog. Diba? Okay. So, maraming salamat sa... Patayin muna natin. Maraming salamat sa Flashlight Manila. Thank you sa inyong tiwala sa Drowski Cast TV. Maraming salamat, no? Ito. Yan. Ito yung mga ginagamit sa ibang bansa. Pati naman talaga ay pinangarap natin to, pero hindi masyado nating ina-assume sa sarili ko o sa isip ko na magkaroon ako nito kasi nga mahal at nagtitiis tayo doon. Ay, hindi naman nagtitiis doon, din nyo ako nakilala. Tayo ng mga ghost tube or mga apps na nagdidetect ng mga paranormal, no? Ang problem kasi doon sa ginagawa nyo, men, hindi nyo dinidebunk yung nakukunan nyo sa ghost tube eh. Ang isa sa problem nyo, katulad niyan meron kayong legit na isang device.
Pero kahit legit na device, may false reading na tinatawag. 'Di ba? Katulad mo kanina, tinesting mo yung EMF reader mo kanina. 'Di ba? May nadidetect kasi kamo may signal. 'Di ba? Katulad nung dinibank mo 'yon. In real life kasi pag nag-investigate, hindi kayo ganun eh. Basta sa inyo may tumunog. Lalo na yung ghost tube nga na walang credibility, for me ha, I'm so sorry sa mga gumagamit ng ghost tube na legit. Pero sa akin walang credibility. Doon nga paniwala kayo men eh. How much more pag nag-false reading na itong REM pad. Ano ba ibig sabihin ng false reading? Yung reading na akala mo meron, pero meron palang scientific explanation. 'Di ba? Ganun. Eh kayo pa naman atat na atat kayo sa evidence. Good evening rin po, Lods. Yan. At ito guys, ang isa, so itabi na natin to, no? Ito yung natin, EMF funk. Ano, SB7? Yung SB7. Music box. Yun! Sa ibang term ay sensor box. Or sensor Yan. detector, no? Ito yung sensor detector guys na napakaangas nito, ginagamit ito sa ibang bansa, no? I-unbox natin. Wow. Ano din to guys? Sticker ni Sir Lance. Hindi kasi ng flashlight. Tingnan na. Alam mo, I'm so excited. Malay mo, Sir Donsky, ito na yung start ng pagbabago ng karir mo. I'm so happy. Kaya lang, syempre, titingnan din namin kung paano mo gagamitin yan. Kung sa kagaguhan na naman, come on. Wow, yes. Diba? Ito siya guys, ang trabaho nito, pagbalik ni mo butuan ni Hatal t-shirt niya, sabi ni Sarah ni, okay. Gamitin na sa ano yan, sa White House. Ang trabaho nito guys, ay, pag dinaanan mo, ito yung nagiging sensor niya, pag dinaanan mo to, talagang magdadaanan to ng mga kaluluwa or mga basta may mga energy, no? Tutunog to siya. Kunwari, iwan ko to sa kwarto, o kaya sa lugar, o kaya sa tulay, o kaya sa kakahuyan na talagang, o kaya sa sementeryo. Pag once na... Ang masakit nito, no? Di ba may legitimate na motion sensor doon. Tapos biglang may dadaan doon na peking white lady. Tutunog yan, men. Di ba? Mabababoy yung gadget mo pag gano'n ang gagawin nyo. Diba? Wala rin. Kaya sana, seryosohin nyo yan. Mag-ingay ito, talagang merong mga elemento na nasasagap siya. Okay? Merong elemento na nasasagap siya. No? Siguro guys, ito, i-demo ko na lang to siguro. Kasi hindi ko pa to masyado na... Kita mo? O kita mo, hindi mo pala alam kung paano, tapos sabi mo, matagal mo nang pinapangarap? Na pag-aralan, di ba? Pag-aralan ko to ng maayos. Kasi ang nito is gamit. Kasi tumingin ako sa YouTube, mga tutorial nito. Ang nito is gamit. Kasi tumingin ako sa YouTube, mga tutorial nito. Talagang pag ginaanan to dito, itututok to sa lugar kung saan merong mga hinihinalang dyan lagi nag-access yung mga portal. Eh, pag umingay portal ito siya, iwan sa kwarto, no? Hindi naman not necessary portal, kaya nga motion detector. Ano ba, Donsky? Motion, kahit nga tao, madidetect niyan eh. Ano ba? Pag may nadidetect yan na movement, yan, tutunog. Iwan to sa kwarto, doon tayo sa labas. Pag mag-ingay ito, so ang mga elemento, doon mismo sa, doon na mismo sa, anong tawag nun? Sa kwarto. Doon na mismo. Try natin ngayon na lang. Ilan muna ako guys. Yun. Tignan natin, try daw ni Sir Donsky. Talaga namang pinagkatiwala niyo sa kanya gamit na yan. Maraming salamat. Mga gamit na to guys, talagang namamangha ako kasi sobrang mamamahal nito, no? Ito, mahal to. Kung nakikita nito sa ibang mga ghost hunter,
afford nila yon. Mga may kaya sila eh. Hindi. Hindi. Grabe ka naman. Palusot mo na lang yan, men. So, ibig sabihin mo, wala kang pera? Ba't ay yabang mo sa akin? Kung ano mga pinagyayabang mo sa akin. Tingnan mo, hindi naiintindihan to si Donsky kung ano ba talaga status nito sa buhay eh. Kung may pera ka ba o wala. Hindi kita naiintindihan. Di ba ang dami mo negosyong pinagsasabi mo? Tapos nagpapaka-humble ka na ganyan, men? May mga kaya yun. Wala, katarantaduhan yung sinasabi mo. May mga kaya sila, kaya na-afford to. Pero si Donsky Gas TV, nagsisimula sa wala. No? Kaya sobrang tuwa ako na meron na tayo nito. Kaya, kung gagamitin natin to sa ating mga exploration, no? Doon natin malalaman pag yung kung kunwari, sinasabi nila na yung lugar na yan ay confirm na mayroon talagang mga elemento nag-exist dyan or mayroong mga kaluluwang nag-exist. Paglagay natin ng mga ganito, kung sakaling walang mga tumutunog, dito nagpa-function, that means na wala sila sa mga oras na yan. Or, oh, come on! So, nilalatagan niya na ng explanation, ano? Na pag pumunta sila doon at hindi tumunog yung mga yan, di ba? Ibig sabihin, wala sila doon, no? Pero every time na nagbablog kayo doon before, laging nandun yun. Yung kalabog. Wala talaga. No? Isip lang. Idol ba arbor ng t-shirt mo? Ay, sige. Saan ka doon? PM ka sa akin doon. PM ka sa akin doon. Yan. PM ka sa akin doon. Marami dito. Ano kaya feeling pag may suot kang t-shirt na Donsky, no? Kaya yun, guys, na... Ako din gusto ko rin. Meron naligaw dito. Sabi ni Des Lopez. May mga naligaw. Oh. Shoutout sa inyo dyan na naligaw, no? Shoutout. Maraming salamat na nandito kayo, no? Alam nyo, topic lang natin. Sabi ni Des Lopez, mga basher mo. Okay. May mga basher kasi na hindi matanggap na tayo ini-sponsoran, no? Ay, hindi. Tanggap namin yon. Ang problema lang kasi, yung video mo. Wag mong ano, ito na naman tayo, kumakabig na naman tayo sa issue na inggit or hindi ini-sponsoran. We don't give a shit. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito, fake yung video mo. Yun lang naman ang issue, wag mo ikabig kung saan-saan, men. Actually, maligaya ako na meron kang ganyan. Curious nga ako kung paano mo gagamitin 'yan eh. 'Di ba? Sabi nila, nang ano naman si Donsky, no? Masakit sa kanilang mga mata or masakit sa kanilang paningin na makakatanggap tayo ng blessings like sa mga ganitong scenario, no? Tulad nung bigyan tayo ng mga ganitong kamamahal na mga gamit. Mahal to siya, guys. Search nyo lang sa sa Amazon. Kasi wala to sa Shopee, guys. Pagkakala mo wala sa Shopee. Oh, wala nga. No, ito. I-search nyo to sa Amazon, talagang i-search natin. Kamamahal nito. Nandito. So, kung meron kayong ano, guys, na mga haters dyan na talagang hindi nyo tanggap na binigyan tayo ng mga ganitong ano, skip nyo na lang yung video, guys, kasi may stress lang kayo, no? Oh, hindi. Sarap na sarap nga kami manood eh. Kung paano mo nga gagamitin yan. Yung mga supporters ko ay patuloy na susuporta sa akin. Patuloy silang nagbibigay ng mga ganitong scenario. Tulad nung ano, yung camera na to, no? Nasa 20 mahigit to 20 mahigit, no? 30 pa yata yan, 30. 30 ba? Tama ba ako? Kaya DJI. ini-sponsor sa atin. So masasaktan sila yung mga haters ko kasi Hindi kami nasasaktan. 'Di ba? Curious nga kami kung ano, dapat nga magkaroon ka ng mga high-end equipment eh. Para ma-prove yung mga claims mo sa videos mo. Okay lang 'yan. Aabangan namin. Binibigyan niya si Donsky ng gano'n, no? Meron pa na nakita na halos na lang lumuluwa yung mata sa na wag tayong bigyan. Kailan yun sabihin na wag kang bigyan? Ini-encourage ko nga eh. Lahat ng supporters nito magbigay kayo ng pera dito eh. So, kahit gano'n pa man, guys, hindi na tayo niyan. So, asahan nyo na pagbalik ko ng Mindanao. Yung mga nagre-request sa atin na
yung mga bahay nila ay meron daw mga elementong naninirahan. So, mapagbigyan na natin yung mga request na yon. Kasi kung ghost tube ang nakita nyo naman yung mga nagre-react dito. Kasi kung ghost tube ang gagamitin natin, meron silang mga doubt, no? Ay, hindi totoo yan. Apps lang yan. Ganyan sila. Pero ito, sila mismo nagsasabi na ito yes. sobrang legit. Yes. No? Tama. Sobrang legit ang mga correct bagay na to. Correct. Tapos ito ang kaya lang ang problem niya kung hahanapan niyo yan ng hack kung paano niyo mapapa-trigger yan gamit ang pamimeke. Ibang usapan 'yon. 'Di ba? Pagka may dumaan dito na elemento, tutunog to siya. Tutunog to siya. Yan. Okay. Shoutout muna tayo guys. Sige, comment down below kayo. Mismong guys, mismong mga haters natin o yung mga commentator or yung mga nagre-react, sila mismo ay pinapatunayan to ng mga legit tong mga... Yes, I do agree. Wag mo na yan pansinin mga baso. Kaya maraming salamat. Forward ko lang, may sinabi ka dito na gusto kong magamit natin itong mga equipment na to. Tapos ibabash pa rin tayo, no? Na about ganito. Ay hindi na yan. Talagang nasa dugo nyo na yan para hindi. Depende pa rin sa kung paano mo bababuyin yan. Wag mo lang babuyin yan, men. Pupurihin pa kita. Actually nga, ngayon pa nga lang I'm happy for you na meron kang ganyan At least kahit pa paano, yung doubt namin may eliminate sa gagawin mo. Diba? Sir Kira, nasa dugo na yan na talagang... Ngayon, I'm curious kung ano yung setup na gagawin nyo ngayon. Yan. Shoutout na meron na tayong mga gamit Inggit lang yan sila, idol. Shoutout na meron na tayong gamit na to. At nangako din si Flashlight Manila na dagdagan niya tong REM pad. Kasi ang kwento sa akin, si Kuya Red yata umorder din. Tama ba ako? Si Kuya Red. Nabisyon niya. Maganda kasi na merong REM pad dito, merong REM pad doon. Diba, marami kunwari sa mga sementeryo. Kunwari, tutunog to. Itututukan na natin to ng kamera. Yes! Tama. Pero ang masakit nito, Donsky, sinet up mo yan, tapos biglang may lalakad na peking white lady. Titrigger din yan kahit peke yung white lady, men Pag ginawa nyo yon, babuyan na to, men. Diba? Binababoy nyo na yung mga tao na tumulong sa inyo pag yun ginawa nyo. Mahuli talaga natin na talagang dito sa mundong to ay talagang nag-exist sila. Kaya maraming salamat. So, ang sabi ko lang sa inyo ay parang tingin ko sa mga gadget na to ay meron na tayong mga gadget at kompleto na tayo. Magkakaroon ako nito kasi pangarap ko lang to. Paulit-ulit. Doon tayo sa na-screenshot ko yun Gusto kong komentan yung huling sinabi ni Donsky dyan. Doon sa isang post. Tingnan natin kung may i-react ako doon sa video. Wait lang medyo matagal-tagal mga men. Yan, mga kagrupo ko guys. To. Talagang nandyan lagi, nakasupport sa atin. Ito, 2-minute video lang naman to re-reactan ko. Ito yung sinabi ni Sir Donsky. Hanggang ganun lang talaga sila. Kasi yung may nag-sponsor din sa atin ng birthday natin ng lechon baboy, parang nangiyak-ngiyak Bakit daw? Ano yun? Anong nangiyak-ngiyak doon? Bakit talaga sponsoran lagi si Donsky? Sinabi ba yun na bakit laging ini-sponsoran ka? Hindi. Proud nga kami. Dapat nga lahat ng pera nila ibigay sa'yo Gusto nyo, kayo naman Ang ganda ng mga gamit mo, baka sobrang
exciting ghost. Yan. Ang sabi nung mga haters natin na dahil daw sa mga ganitong senaryo, magiging boring na yung video natin, no? No, partially totoo. Yun ay ayon sa standard ng ng mga nanonood mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga nanonood sa'yo sanay sa kalabugan eh. Sanay sa kalabugan yung mga nanonood sa'yo. Pagka ganyan, ang gagawin nyo, magsiset up kayo ng ganyan at mag-aabang lang kayo ng tunog. 'Di ba? Hindi kayo mag-aabang ng kalabog, hindi kayo mag-aabang ng masipag na multo. 'Di ba? Maboboring sa iyo talaga ang mga kasi pinamihasan niyo yung yung mga nanonood sa inyo eh. For example, ganito Wait lang nga, umulan kasi. So, ang sabi kasi dito, alam mo may bahid ng katotohanan to, men. Kahit pa sinasabi ng iba na ito daw ay sarcasm or kasi ang sabi dito sa comment na to, sabing ganun, grabe, ito na ata ang pinaka-boring na video ng ghost hunting mo, Donsky. Wala man lang kalabog-kalabog, hindi man lang yumuyugig ang cabinet, at hindi nagpakita yung multo dyan. Boring. Although na-realize ko nga na parang medyo sarcastic yung comment niya, pero hindi malayong ito yung sa level ng mga nanonood sa'yo. 'Di ba? Hindi malayo na ito yung isipin ng mga tao sa'yo. Nakakahiya kasi kapag nasa tunay ka na, then mag-a-adjust kasi yung mga yung mga supporters mo sa mga videos mo. 'Di ba? Kasi syempre sanay na sanay sila doon sa mga bagay na hindi totoo. Tapos pagpatuloy natin yung yung sinasabi ni Sir Donsky. That means gagamit daw ng mga ganitong sistema kasi alam naman nila na legit to. No? Kung may nakarinig ng salita niya na legit to, nila magiging boring na daw yung video natin at wala nang manunood, no? Guys, sa lahat ng mga nakasubaybay sa akin, hindi lang naman lahat ng video ko na merong nakakagit, merong na... So, ang sabi dito ni Sir Donsky, ulitin natin kung may nakarinig ng salita niya na legit to, nila magiging boring na daw yung video natin at wala nang manunood, no? Doon sa walang manonood part, hindi totoo yun. Walang sinabing walang manonood, 'di ba? Mawawala ng gana siguro, 'di ba? Kasi sa ayon sa gusto mo may manonood at manonood pa rin sa iyo, men eh. Kahit nga yung yung gumigita-gitara ka, may nanonood pa rin naman sa iyo eh. Imposibleng walang manood sa iyo. 'Di ba? Kaya lang syempre, maninibago yung audience mo doon sa ipapakita mo sa kanila. Hindi na katulad nung dati. At yun mag-a-adjust sila doon. Kung dati-rate, napakadali lang sa yung magpakita ng multo. 'Di ba? Napakadali magpalitaw ng kung ano-ano. Ngayon, dahil legit na yung gagamitin niya, mahihirapan kayong pekein yan. Maybe darating yung time na kaya nyong i-hack yan kung paano magkakaroon ng false reading, pero mag-a-adjust kayo lahat. 'Di ba? At hindi magiging smooth 'yun. Maraming matatabangan. Hindi ko sinasabing mawawalan ka ng mawawalan ka ng audience. Maraming matatabangan kasi maninibago. Drastic yung yung pagbabago na mangyayari sa video mo. Asahan mo yung comment ng iba. No? Guys, sa lahat ng mga nakasubaybay sa akin, hindi lang naman lahat ng video ko na merong nakakagit, merong nakikitaan, meron ding walang nakitang mga elemento or True. Pero ano yung mga kondisyon na wala ka nakikitang elemento at walang nararamdaman? Number 1, kapag may kakulab ka na fan mo. 'Di ba? Pag may kakulab ka na na hindi mo kilala, na halimbawa yung subscriber mo nakipag-collab sa'yo, walang mangyayaring doon, kababalaghan. 'Di ba? Base sa videos mo Pangalawa, kapag ka legit ang kasama mo, walang mangyayaring kababalaghan, walang makikita.
May mga condition pag walang makikita eh. Number 3, pag live ang video mo, walang makikita. Number 4, last, pagka biglaan biglaang nag-content ka. Katulad nung yung nagda-drive ka, yung may kabaong na nagpapakita dito. Ang ikli-ikli ng video na yun, men. 'Di ba biglaan mong ginawa yung video na yun, walang script na nakahanda doon, wala rin magpapakita. 'Di ba? Pero tandaan mo, pag collaboration nyo lagi kayo nila Reborn, nila Kuya Red, palagi may nagpaparamdam doon, hindi pwedeng wala. Palagi may nagpaparamdam doon. Aral na kita, men. Ano ba? Mga nakakagit sa camera natin. Okay? Pero patuloy kayo na nandyan, nanonood ng mga exploration ni Dos Gas TV. Mayroon mang mga elemento or mayroon mang quote on cam na ghost or wala, nandyan palagi ang mga supporters natin. Kaya maraming salamat sa inyo sa walang... Ang tanong nga kasi, for how long? For how long? 'Di ba? Asawa niyong pag-support. Kaya nga sabi ko sa iyo, hanggang mainit pa yung pagtanggap sa iyo ng supporters mo, aminin mo na. Pero siguro binigyan ka ng chance, ano? Kaya lang humanda kayo sa pagbabago. Kasi yung i-expect nila sa inyo hindi na katulad nung dati. 'Di ba? Mararamdaman ng mga supporters mo yung pagbabago. Maniwala ka sa akin. Maliban na lang kung ipapagpatuloy nyo pa rin yung pamimeke nyo. Diba? Pero yung ipapagpatuloy, yung magiging legit kayo bigla, nakakapanibago yun. Diba? Kasi pag legit ka talaga, hindi araw-araw may nakikitang multo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung 4 na kondisyon na binigay mo, doon ka lang hindi nagkakaroon ng pagpaparamdam sa video mo. Uulitin ko kapag may kakulab ka na subscriber mo na hindi mo kilala. Number 2, kapag ka legit na ghost hunters ang kakulab mo. Number 3, kapag ka live ang exploration mo. At number 4, kapag ka bigla ang content ang ginawa mo. Mga short videos. Pero pagka pinagplanuhan nyo nila Boy Balod, nila Kuya Red, asahan mo palaging may magpaparamdam sa videos mo. Sa akin, yung tinatakot nila tayo na dahil daw sa walang nananakot sa iyo, 'di ba? Ikaw lang talaga natatakot kung paano mo didiskartihan. Tsaka bakit tatakutin ka, hindi ka naman takot, men. Maliban kung takot nga talaga do sa mangyayari, 'di ba? Kung tama naman yung ginagawa, wala ka dapat ikatakot. Takot-takot pinagsasabi mo. 'Di ba, men? Ano lang 'yan, nasasabi mo lang 'yan kasi parang may tama sa iyo yung sinasabi. Kasi alam mo sa sarili mo na most of your videos ay hindi talaga totoo. 'Di ba? Mabibigla ka ngayon doon sa pressure. Kailangan ma-maintain mo yung level ng excitement na katulad ng ginagawa mo doon sa mga fake videos nyo. No? Magiging boring na daw yung video. That's true. Kasi yung sinanay nyo kasi yung mga yung mga supporters nyo do sa yung kalabugan, yung ganun type, yung malapelikula na drama sa videos nyo at biglang hindi na yun makikita sa mga susunod mong videos. Ano na yun, men? Given na yun. 'Di ba? Wag mong i-underestimate yun yung aspeto na yun. Yun natin. So, wala tayong pakialam doon kung may matitikman ang mga na to o wala. Kasi hindi, wag kang magsabi ng nang wala kang pakialam doon. Kasi yan nga yung line of work mo eh. Paano wala kang pakialam doon? About multo nga yung hinahanap nyo eh. 'Di ba? All over the place kaya nga yung mga sinasabi mo. 'Di ba? Parang ang nangyayari, naglalatag ka na ng reason ngayon
pag naging ibang-iba yung dating ng ghost hunting mo gamit ang legit na equipment, huwag mo sasabihin wala kang pake. You care kasi yan nga ang ginagawa mo eh. 'Di ba? Patuloy kayong naniniwala sa akin. So, yun lang naman yun, yun yung na-capture ko eh. Sorry mga kababayan na sinisipon ako. Pero, anong tingin nyo dito sa video na to? Exciting, Excited na rin ako eh. Welcome to the 80... Dali, nag-play yung ibang video. Anyway, mga kababayan ko, good night. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye! Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan.